So, magandang gabi po sa ating lahat at sa ating mga taga-subaybay sa social media. So, for today, ang topic po natin will be Serenity from Surrender. So, if naalala niyo po, para dun sa mga naka-attend nung huling Bible study na ako yung nag-lead, the last topic po na diniscuss ko is Thy Will Be Done. If naalala niyo yun. So, kadugtong nito yun. Tagal. Ngayon lang nasundan. So, magpo-focus pa rin tayo doon sa Matthew 6:9-10, which is, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, ano nga ba yung serenity? In Tagalog, what is serenity? Kapayapaan. Katahimikan lang. Katahimikan, no? Kapayapaan, kakalmahan, Okay, kapayapaan. So, kapayapaan ng isip at puso. Diba? So, everybody desires for peace. Kapayapaan. Lahat tayo gusto natin ng kalmadong utak, kalmadong emosyon, di ba? So everybody thinks na peace is stormless, walang bagyo, walang problema. We think that uncertainty comes from loss, di ba? Or kung minsan, yung kawalan ng kapayapaan is nanggagaling doon sa hindi natin alam. Diba? Kasi, of course, pag hindi mo alam ang isang bagay, what we do is we keep on thinking. Isip tayo ng isip. Nagre-result to, yun, isip tayo ng isip. Wala tayong peace. Wala tayong kapayapaan ng puso kasi pilit natin kinokontrol yung bagay na hindi naman talaga natin makontrol. That is one sign na nawawala ang ating serenity. That is one sign dahil pinuput natin yung ating grasp, kinokontrol natin yung mga bagay na hindi naman talaga natin kayang i-control. So, we always think na kapag para makamtan natin yung, ma-achieve natin yung serenity, kailangan walang bagyo, kailangan lagi tayo may achievement, may control tayo over things. But no, serenity comes from surrender. Letting go. Di ba kung naalala niyo yung sinabi ni Biel one time, I don't know if it's last Sunday or last Sunday. Ang sabi ni Biel, anong testimony day? Let go and let God be. Diba? Okay, so doon po tayo mag-focus sa surrender. Okay. So, your will be done. Surrender is central to prayer. All of our prayers, as we say, sa huli po ng ating mga panalangin is Amen. Amen literally means, your will be done. So we claim it sa bawat panalangin na ating sinasambit. Sinasabi natin, your will be done. Pero do we really surrender? Ibinibigay ba talaga natin kay Lord sa tuwing tayo nananalangin? We can say na sinusurrender natin ang lahat sa Kanya kapag pagkatapos mong nanalangin, payapa ang puso mo. Which 99.9% of the time hindi nangyayari. Di ba? Okay. So, the Lord's Prayer isn't just asking for things. Give us this day our daily bread. Lead us not to temptation. Diba? Pero, ang totoo niyan, it's first aligning our hearts
to God's priorities. Sa tuwing sinasambit natin yung "Thy will be done," tayo ay nagtitiwala na siya na ang bahala. Sabi nga, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." Jeremiah 29:11. Okay? So, si Lord may mga plano po siya sa ating mga buhay na kung kadalasan ay hindi natin nakikita, hindi kadalasan. Most of the time, hindi natin alam kung ano yung plano niya. At na kung minsan, at madalas, yung mga plano niya ay hindi plano natin. Hindi ba? So we get our peace kapag yung ating tiwala ay binibigay natin doon sa plano ni Lord sa ating buhay, kaysa pinipilit nating mangyari kung ano yung gusto natin. Kasi surrender means letting go of anxiety, pride, and the illusion of control. Okay? Letting go of anxiety. Anxiety is number 1. Lagi tayong nagugulumihanan. We keep on thinking of what will be. Yun po ang anxiety. What's gonna happen in the future. Depression is what happened. Stress is what happens now. Okay? So, anxiety is kung anong mangyayari sa future. Lagi natin iniisip. Paano kung ganon? Paano kung ganon? Gusto ko ganon. Pero paano kung hindi mangyari? Ano gagawin ko? Nawala po yung kapayapaan natin. Ano? Kasi pilit nating inilalagay sa lugar yung mga bagay-bagay. At kasabay nung anxiety na napoproduce ng ating mga utak ay yung kawalan ng kababaan ng loob. Kasi pinipilit nating mangyari yung mga bagay na gusto nating mangyari at nakakalimutan nating hayaan na ang Diyos ang gumawa ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Magkakalikit sila. Anxiety, pride, and the illusion of control. We only call it illusion kasi we really cannot control things. Kahit pa sabihin natin planado lahat ng bagay, pag may isang pinago si Lord dun, wala na. Hindi na mangyayari yung plano mo. Paano kung halimbawa nag-iipon ka ng isang bahay? Sabi niya, yung bahay, let's say 2.5 million, nawala yung piso. Ang gagawin mo, walang makapagbigay sa'yo ng piso kasi lahat hiningan mo na. Wala na. Ayun. Dinegosyo ko na yung 2.4. Nabawas. Hindi ko nabawi. Wala na. Hindi ba? Kasi, yun nga, pilit natin inalalagay yung savings is good. Pero yung pilit natin kinokontrol yung mga bagay nang naaayon sa ating kagustuhan at hindi natin ibinibigay kung sa anong plano ni Lord, magkukos talaga siya ng kagulumihanan sa atin. Hindi ba? Okay. So sabi nga dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. That's Proverbs 3, 5, and 6. Alam, Kenny. Wala siya dyan. Okay, so, lean not into your own understanding. Ito yung kung paano natin naiisip yung mga bagay-bagay. Kung paano natin pinaplano yung mga bagay-bagay. Well, pagpaplano sa ating buhay ay hindi masama. As long as hinihingi natin yung gabay ni Lord, na kung ano man yung ating ginagawa sa ating buhay ay yung kalooban niya. Hindi na maging kalooban niya kung ano yung ginagawa natin. Magkaibang bagay po yun. Kailangan ng ating panalangin ay, Lord, nawa kung ano man ang ginagawa ko, ito ang kalooban mo para sa akin. Kung hindi man, let me know. Hindi ba? Hindi yung, Lord, ito po kasi yung gusto ko, sana ganito yung kalooban mo. Wala na yung humility doon. Pinipilit mo pa si Lord. Pabebe ka pa kanina. Okay, so, ganun. Lean not into thy own understanding,
Okay? Let us always ask for God's wisdom na ibigay niya sa atin para tayo ay gumawa ng tamang desisyon all the time. Napaka-effective po ng prayer kapag sinasabi natin na, Lord, ganito po kasi yung gagawin ko, naway ito yung kalooban mo. Or Lord, kung ito man yung kalooban mo, hayaan mong mangyari sa buhay ko. Diba? Let your will be done. Okay. So, Jesus modeled it. Isinabuhay po ni Lord itong salitang thy will be done. So, sinabi niya to habang siya ay nananalangin sa Garden of Gethsemane. At sinabi niya dito, Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not my will, but yours be done. So, nanalangin siya na alam niya na masasaktan siya. Alam niya na mamamatay siya. Alam niya na magdurusa siya. Nakiusap siya na kung maaari, huwag na. Pero ang sabi nga niya, let thy will be done. Kasi alam niya na yun ang plano ng Diyos Ama sa buhay niya. That is His purpose. Alam ni Jesus Christ na yun ang purpose sa buhay niya. At ibinigay niya lang ang kanyang buong tiwala. The second instance po, even in anguish, Jesus surrendered. And in surrender, He found strength and peace to fulfill His mission. Nung si Jesus Christ ay nakapako sa krus, kahit alam niya siya'y nasasaktan, nung siya ay naglalakad habang siya'y binabatikos ng mga tao, alam niya na yun ang kalooban ng Diyos sa kanya. At alam niya na yung nangyayari sa kanya sa mga oras na yon ay babago ng maraming buhay kahit ilang daang libong taon pa ang lumipas. At hinayaan niyang mangyari dahil alam niya na yun ang purpose ni Lord sa buhay niya. Okay, so next would be the serenity that flows from surrender. Kapag po ba isinuko natin ang lahat kay Lord, sa tingin po ba natin we will live a storm-free life? Wala nang unos, wala nang bagyo, walang pagsubok, walang sakit. Okay, serenity from surrender doesn't mean hindi po nangangahulugan na ang mga bagyo sa ating buhay ay titigil. Kung dalasan, kapag ibinigay natin ang buhay natin kay Lord, diyan magsisimula ang mga test sa buhay natin. Diyan tayo isasalang ng kaaway kung gaano tayo magiging obedient at faithful kay Lord. Kumbaga, kapag nag-start ka, starting line, nagsimula ka ng marathon, nagdo-double time yung kaaway para mauna siya sa'yo sa finish line. Hindi ba? Okay, again, serenity doesn't mean a storm-free life, but it invites God's peace into them. Sa bawat pagsubok na ating kinakaharap sa ating mga buhay, sa bawat unos, instead na ang prayer natin is, Lord, hindi ko na kaya, tapusin mo na. Masubok na ang kanto. Di ba? That will be the end of your life. Pag sinabi mong, Lord, hindi ko na kaya, tapusin mo na. Hindi ka naman pwede mabuhay nang hindi ka na magkakaproblema. Hindi ba? Our prayer should be, Panginoon, I'm undergoing trial. Ako po ay kasalukuyang may mga pagsubok sa buhay. Bigyan mo ko ng katatagan na nagmumula sa iyo. Samahan mo ko sa aking journey. And you won't feel alone. Sabi nga nila, kapag si Lord hindi mo siya naririnig, isa lang ibig sabihin nun. Malapit siya sa iyo. Kasi hindi niya na kailangang sumigaw. Hindi na kanya kailangang magpapansin sa buhay mo. Kasi nandiyan na siya.
So God's silence doesn't mean iniiwan ka niya o okay na. Ang ibig sabihin nun, malapit siya sa'yo. Alam niyang kaya mo na. And that will all start from surrender. Ibigay natin yung buhay natin kay Lord. Let's not be boastful. Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng ating kayabangan. Yung kayabangan ng ating mga puso. Dahil hindi tayo mababago ni Lord kung hindi tayo magpapakumbaba. We have to be open. Okay. According to Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast. Ano po talaga yung ibig sabihin ng steadfast? Matatag, malakas. Oo, may paninindigan, matatag, malakas. So, those people na may steadfast na mindset, matatag na mindset, ang kadalasang may peace. And that katatagan, yung katatagan po na yun ay hindi nanggagaling sa ibang bagay, kung hindi katatagan na binibigay ng Diyos sa kanila. At ibinibigay lang yun ni Lord kapag hinihingi natin. Hindi naman ibibigay ni Lord yung pinulot mo lang sa daan. Diba? Kailangan natin hingin. And hihingin natin yun with a humble heart. It always comes down to humble heart. Okay. Sabi niya, bubuuin ko po yung verse. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Hindi ba? Bumabalik doon. Mananalangin tayo kay Lord na may kababaang loob, hindi dahil gusto lang natin, o dahil yun ang nasusulat. It's an act of faith. Gagawin natin yun kasi nagtitiwala tayo na pinakikinggan niya tayo. Hindi ba? Next one. Serenity means letting God take the lead. Jesus take the wheel. Okay, so when we stop striving to control everything, we gain clarity and peace. Ayun na nga. Control. Kapag tinanggal natin sa ating mga kamay, yung pagpupumilit natin, isaayos yung ating mga buhay. Number 1, mas lalo tayo nagtatagumpay. Mas lalo tayo nagiging successful. Bakit? Kasi hindi natin masyadong nararamdaman ang kabiguan. Kasi tayo ang gumagawa nun eh. The more na we set goals on ourselves at hindi natin namimit yun, the more tayong nabibigo. Pero, if we put our lives in the hands of the Lord, sa tuwing may magandang nangyayari, it's always a blessing. Laging may glorification sa kay Lord. Hindi ba? Feeling mo, blessed na blessed ka. Okay, si Lord, nagpaparamdam. Di ba? Natuwa siguro siya sa ginawa ko. Yung mga bagay na gano'n. Those things are mga bagay, yung mga bagay po na yon ay hindi natin mararanasan sa tuwing pinipilit natin kontrolin ang mga bagay-bagay. Katulad ng sinabi ko kanina, kayang baguhin ni Lord ang lahat ng plano natin in a snap. Kahit pa sabihin mo, oh, yung mga anak ko nakaprepare yan, hanggang pagtanda nila, makakapagpatayo na sila ng kanilang mga bahay. Tingnan natin yung nangyari kay Job. Tinanggal ni Lord din na snap. Lahat. Hindi ba? Pero anong ginawa ni Job? Binigyan niya yung buong tiwala niya pa rin kay God. Hinayaan niya pa rin na si Lord, yung will ni Lord ang mangyari sa buhay niya. Okay, next. Serenity is the fruit
of obedient faith. Okay, as mentioned po, si Job. Ibinigay ni Job yung lahat ng kanyang pagtitiwala kay Lord. Kahit tinanggal ni Lord lahat ng bagay sa kanya. His faith never ceases, di ba? Tuloy-tuloy lang. Meron siyang steadfast mindset. Hindi siya nayanig kahit yung asawa niya na yung nagsasabi sa kanya, tigilan mo na yung ginagawa mo. Wala namang nangyayari. Hindi ka ba matatauhan? Hindi. Kasi yung faith ni Job is obedient. Si Noah na lang. Nung sinabi ni Lord sa kanya na gumawa ka ng arko, hindi naman uulan or uulan soon, tulad niya, malulang. Pero sumunod lang siya. Kasi yun ang kalooban ni Lord. Hindi nga niya alam bakit siya pinili, bakit siya yung kinausap, bakit siya yung tinanong. And hindi lang naman ginawa ni Noah ng isang linggo yung arko. It took him decades para matapos niya yung arko na yun. Isipin mo, sabihin na natin 50 years, ginagawa niya yung arko. 50 years, tuloy-tuloy ka lang, hindi naman umuulan, tatapusin mo. Yung totoo. Ikagawan mo. Ali, di ba? 50 years, tinatawanan siya ng mga tao. Ano bang ginagawa mo dyan? Bakit ka nagpapakasayang dyan? Pwede ka namang kumita na lang ng pera, pwede pagpayaman ka, patamihin mo yung lahi mo. Araw-araw gumagawa ka ng arko, hindi naman uulan. Pero dahil yun ang kalooban ng Diyos at yun ang sinabi sa kanya, yun ang ginawa niya. At dahil sa obedient faith ni Noah, saka sa sagad na bumabagyo, may kapayapaan yung pamilya niya. Nasa pagsunod. Serenity comes from obedience. Bakit? Dahil kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos o kung ano man yung sinasabi sa atin ni Lord, meron tayong pinanghahawakan. At ang kapayapaan na dinudulot nun ay nakabase doon sa kasiguraduhan mo na hinahawakan mo yung pangako niya. Hindi ba? Alam mo na kapag sinunod mo kung ano yung sinabi ni Lord, gagawin niya yung pangako niya sa'yo. His promises come with premises. Okay? Kung ano yung pangako ng Diyos, may kasabay na utos. So, gawin natin yung utos, maging obedient tayo, sumunod tayo, and we will surely reach the promise. Okay. Moving on. So, what are the ways to practice surrender? So, sabi nga dito, sorry po, pray with open hands. Laging sinasabi ni Pastor na kapag tayo ay nagpupuri, kapag tayo nananalangin, yung pagtaas ng ating mga kamay ay nagsisignify ng surrender, pagsuko. Pagsuko, hindi sumusuko na tayo, ayaw mo na, I give up. Hindi ganon. Surrender meaning, ibinibigay natin, we are casting all our cares to the Lord. Ibinibigay natin yung ating mga sarili sa harap niya, hindi para kunin niya na tayo, pero gamitin niya tayo nang naaayon sa kanyang plano. Hindi po, Lord, ayoko na. Hindi ganon. Lord, nandito ako, use me. That your will be done in my life. That is surrender. Okay, next is pause and listen. So sa tuwing tayo po ay dumadaan sa pagsubok at ibinibigay natin ang lahat kay Lord, we pray. Hindi ba? Pero surrender doesn't mean just talking. Kailangan din natin makinig. With a humble heart, kailangan nating malaman kung ano ba yung tugon ni Lord sa ating mga panalangin,
sa ating mga concern. Minsan nananalangin tayo, feeling natin walang nangyayari. Di ba? Pray without ceasing. Tuloy-tuloy mo lang. And then you talk to God. Magbukas ka ng Bible. You listen to preaching. Nakukuha mo yung sagot doon. Hindi ba? Nakukuha mo ang sagot doon. Minsan yung mga sagot ni Lord, nakita mo lang somewhere. Mga ganyan. Mga verses. Minsan, nakikita mo may day ng ibang tao. Mga ganun. We have to listen. Listening is using our hearts and our understanding. Hearing is using our ears. So kapag po hinayaan or choose natin na tayo ay makinig kung ano yung nais iparating ni Lord, we have to seek for wisdom na nanggagaling sa Kanya. Dahil hindi natin maiintindihan kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay kung ginagamit natin yung ating sariling pangunawa. It will still be the Lord. Minsan ibibigay ko to sa iyo, anak, kasi oras na. Kaya mo na. Minsan, kailangan mo pang mahulma. So, instead na ibigay ko sa iyo yung mga panalangin mo, ibibigay ko yung tao na gagabay sa iyo para makamtan mo yun. Ibibigay ko yung sitwasyon para mas lalo kang matrain. Para mas lalo kang matuto sa buhay. Para mas lalo kang mamold kung saan mo gusto. Diba? Ibibigay ko sa iyo yung trabaho na kakailanganin mo para makuha mo yung bahay na pinapanalangin mo. Hindi po siya direktang ibinibigay ni Lord. Hindi po yung UFO na babagsak na lang. Kailangan makita natin yung value ng ating mga panalangin. At makikita lang natin yon if we pray according to God's will. Okay, the last one po, dalawa pa. Okay, so surrender daily, not once. Narinig niyo na po ba yung katagang you die every day? Narinig niyo na ba yun? You die every day. You die every day kasi sa pagsuko natin ng mga bagay-bagay ngayon, hindi na natin sila dadalhin bukas. We kill our old selves in the past. Hindi para bitbitin natin bukas, tapos gagawin na naman natin, tapos yun na naman. Di ba? Kaya we die every day because every day will be a new you. We pray for God to guide us each day, not to guide us dun sa kahapon. Cute. Diba? Today, we pray for today. The worries of tomorrow will be God's worries, hindi po sa atin. Ang pag-aalala ng kinabukasan ay mga plano niya. Sa Kanya na yon. Let's live by the moment. We pray for today. We pray for what we need today. And God will give it today. If pinag-pray mo na yung bukas, pero gusto mo yung sagot today na, di na anxiety ka na lang talaga. Hindi ba? Pinipilit mo nang malaman kung ano yung mangyayari bukas. Bukas pa kayo eh. Right? Oh. So we live today, and after today, tomorrow will be a new beginning. We pray again for tomorrow. Ang sabi dito, surrender is not a one-time event. It is a daily decision. Okay, like manna in the wilderness, it renewed every morning. Ang biyaya ng Diyos ay bago every day. Okay? Alright, number 4. Remember who you are trusting. Do we trust ourselves na magagawa natin to?
Do we trust ourselves or yung ating mga kaibigan na tutulungan tayo sa oras ng kagaibigan? Do we trust na meron tayong mga kamag-anak, kapatid, mga mahal sa buhay na tutulungan tayo all the time? No. God is our source. Resources lang sila. They could be the channels of blessings na ginagamit ni Lord, pero the blessing comes from the Lord, not from those people. Yung kabig ng kanilang mga dibdib na ikaw ay tulungan, na ikaw ay kausapin, na ikaw ay gamayan, na ikaw ay bigyan ng trabaho, na ikaw ay patirahin sa bahay nila. Hindi nila decision yun. Sinabi ni Lord, gawin mo yun. Dahil una sa lahat, hindi sila magkakaroon ng trabaho ibibigay sa'yo. Hindi sila magkakaroon ng pera na yun. Kung hindi yun nakalaan para sa'yo. Binigay ni Lord yun para sa kanila, para magamit mo. So we have to put our trust on the one who is our source, and that is God. Not to the resources. Maraming resources na ibibigay si Lord, hindi lang sila. Hindi lang yan. Marami pang iba. Hindi ba? Kung minsan, sa tingin natin nawawala yung resource, tatanggalin ni Lord yung problema. Bakit kailangan mo problema? May solusyon na si Lord. I-stress mo na lang yung sarili mo. Manalangin ka na lang, tapos mag-thank you ka, tapos na. Magugulat ka na lang bago matapos yung araw, andyan na. Bago ka umabot dun sa point na hindi mo na alam talaga kung anong gagawin mo, help comes on its way. Diba? Dahil si Lord yan. Alam ni Lord. Kaya lang minsan sabi ni Lord, hindi mo pa rin alam, mamayang konti. konti pang tiwala. Sabi niya sa'yo, di ba? Kung minsan akala natin yung ating mga failures in life ay dead end. Hindi po. Yung mga failures sa ating buhay ay detours. Hindi sila dead end. Nagkakaroon ng mga detours sa ating mga buhay kasi hindi yun yung gusto ni Lord para sa atin. Yun yung gusto natin para sa ating mga sarili. Kaya bibigyan ka ni Lord ng detour, daan ka sa ibang lugar. Pero for sure, hindi ka mag-isa. Lalo na, if you know that it is God whom you are trusting. Sabi dito, when we pray, your will be done, we are not giving up. But we are gaining God's best. Kapag po tayo ay nananalangin ng surrender, inilet go natin yung mga bagay na gusto natin, na sa tingin natin ay maganda, dahil pinipili natin tanggapin yung best na binibigay ni God para sa atin. According to Matthew 11:28, it says, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Again, we just have to trust the Lord na gagawin niya to. But of course, the premise would be we have to surrender. Let go and let God be. So again, kapag po tayo ay nananalangin, let's pray for God not to change the situation, but to change us in that situation. Huwag nating hingin na magbago yung mga tao towards us. Pero for our reactions na magbago towards what they do to us. Diba? Renew our spirit. And let's always remember that serenity is not earned. It's received when we let go
and trust the Father. Okay. Tapos na po tayo. Ciao! Tapos na tayo. So, anyone who would like to share? Sige, una na. Windows. Baka makalimutan ko kasi mga gusto kong sabihin. So, hindi naman. Praise God. Nakaka-bless yung sharing, no? This is the case. Surrender and trust. Yun yung mga keywords na naalala ko. Parang sa mundo ito kasi, no, pinalaki tayo na ang salitang surrender parang kahinaan siya. Parang weakness siya. Kapag nag-surrender ka, tapos na mahina ka. Kaya nga pinalaki tayo sa mundo ito na parang dapat competitive ka, dapat lagi ka nasa taas, ganyan, lagi ka magaling, ganyan. No? Pero si Lord, hindi siya nag-please na ganong puso. Gusto niya humble heart, humble spirit. Kung kaya, minsan may mga pinapadaan siya sa atin that will test us, that will bring us to the bottom because gusto niya tayong i-humble. Yun yung naalala ko sa salitang surrender kasi gusto lang niya talaga is to, let go. At saka, ma-mold tayo sa likeness niya. So, gusto niya. Paano tayo? Tapos, sabi rin kanina, bakit ka mag-worry about tomorrow kung yung gumawa sa'yo, nandun na siya? Diba? Minsan inisip natin, paano na bukas? Paano na next week, next year? Nakakalimutan natin na yung Diyos natin, nandun na siya. Diba? Siya yung bahala sa atin. Bahala na si Lord sa atin. Diba? Ganun kasi tayo bilang tao, parang gusto natin kontrolado natin lahat ng bagay, lahat ng situation. Pero gusto kasi ni Lord, bigyan natin sa Kanya. Mag-trust tayo sa Kanya. No? Have faith. Naalala ko yung kantang Oceans. No? Sabi doon, parang yung kwento ng kanta na yun is about faith. Spirit lead me where my trust is without borders. Dire-diretso lang ako maglakad sa ocean. Kahit gaano kalalim yan, alam kong nandyan ka. Alam kong hindi mo ako papabayaan. No? The same way, naalala ko rin yung kwento ni Jacob nung nakipag-wrestle siya with the man na hindi niya kakilala. Pero bandang huli, ano nangyari? Sabi niya, bless me. Sabi niya dun sa kwento, no? Binless siya ni Lord. Binigyan siya ng panibagong pagpangalan, panibagong katauhan. Kumbaga, dumarating yung blessing kapag nagsusurrender tayo. Sabi niya, I surrender, bless me. Ganun yung sinabi ni Jacob dun sa kwento. No? So when we give God the situations that we are in, that's when breakthroughs come. Doon dumadating yung pagpapala na nakalaan para sa atin. No? Kailangan natin mag-surrender. Bigyan lang natin sa Kanya. Mahirap minsan kasi gusto nga natin. I-control tayo. Control freak tayo ng mga tao. Pero iba kasi gusto ni Lord eh. Gusto kasi niya magtiwala tayo. No? Basta bigyan lang natin sa Kanya. So pag-pray mo, doon ka makakuha ng serenity pagkatapos mo mag-pray. And that's when you know that God listen to your prayer. Kapag mayroong kapayapaan pagkatapos. Kasi yung trust naman, kapag nagtiwala ka kay Lord, hindi naman ibig sabihin makukuha mo yung pinag-pray mo eh. Pero kahit anong outcome, alam mo na si Lord, nandun siya. Alam mo na will niya yung nangyari kasi pinag-pray mo yung trusted Him. So, yun na. Very blessed. Very to God. Sino pa po yung gusto mong share? Gusto na mo? Ay. Ako po, sa totoo lang, nung pumasok ako, dati kasi sa Pandangaki ako nag-umpisa. Nung pumasok ako bilang Christian, pumasok ako sa isang bilang Christian, sabi ko, mabigat yung dalawang shoulder ko yun. Mabigat talaga as in. Nung nandun na ako, sabi ko, surrender ko ang lahat. Malaking tiwala ako sa Kanya. Sinurrender ko na lahat, pati yung pagpasok ko dito, pag-umpisa ko sa dati kong church. Sabi ko, surrender ko po lahat-lahat. Kayo lang po ang bahala. Mag-umpisa po sa family ko, mag-umpisa sa akin. Kaya, alam ko,
pag may problema, wala lang. Okay lang yung problema sa akin. Kasi alam ko naman na pag sinurrender mo naman talaga ang lahat-lahat, si Lord naman yung gagawa niya. Kaya nga nandyan siya sa'yo para pagkatiwalaan mo siya. Kaya, problema ko, marami, pero pag nag-pray ako kay Lord, hindi naman ako nag-pray yung financial, hindi naman ako nag-pray ng material na bagay. Ang pinipray ko lang yung maging safe ang pamilya ko sa kanyang kalusugan ko, sa kanyang happy lang. Yun. Saka yung bigyan niya pa akong 100 years na kalakasan. yun lang. Basta lang matiwala sa kanya. Nasa kanya na yung buhay ko. Kumbaga, sinangla ko na yung buhay ko pakasama ng dalawa kong anak. Kaya hindi ako natatakot kung ano man ibigay mo. Paspas na sa akin. Oo. Hindi ko na babawin. May plano pa siyang tubusin. Sinaglalagi. Tinubos pa. Pagbibigay pa ng tubo lang. Wala ang tubo yun. Wala ang tubo. Anyone else? Aditas, no? Hindi siya nakakinig, no? Halika lang. Ako sa... Ganun din yung kay Katulong Sister Mensos lang. Sinurrender ko rin. Kasi ang Panginoon naman ang nagbigay sa atin ng buhay, siya na nakukuha ng buhay sa atin. Kaso lang, ang kung ko lang, yung pinagdadalasan ko lang sa mga anak ko, sinusurrender ko siya yung mga anak ko sa kanya. Kung anong gagawin niya sa kanila, kung saan siya mapupunta, saan gusto ko lang, equal niya yung mga anak ko sa tamang daan na pupuntahan. Kaya yung pagsatrabaho niya, inadasal ko na sana isang araw na mapunta siya sa gusto niyang puntahan. Kaya lahat yung mga anak ko talagang dinadalangin ko na isinisurrender ko sa Panginoon yung ating panalangin sa Kanya. Kasi siya lang naman talaga ang makakaalam kung saan tayo pupunta. Kung saan man tayo papuntahin ng Panginoon, kung saan tayo makarating. Yun ang po, sinusurrender ko lahat ng problema at yung mga anak ko sa Kanya. Yun lang po. Napakaswerte natin mga anak, no? Kapag kami ina tayong nananalangin para sa inyo. Sabi nga nila, mother's prayer is a powerful prayer kasi it comes with a pure love. Okay. Anyone else? Doon naman tayo. Kelly. Ruben. Kelly. Si Kelly na. Ayaw niya, hindi ako. Umusasan lang, no? So, yun, nakaka-bless po talaga ang salita ng ating Panginoon, no? So, yun nga, let go and let God. Isa po yung life verse ko or quote sa aking buhay. Aside dun sa every gising is a blessing and then let go and let God. So, totoo nga po yun, no, na napakasarap na meron tayong Diyos sa ating buhay. No, kasi hindi naman lahat na kilala ang Panginoon. Kilala nga, pero walang relasyon. No, alam lang nila, it's Jesus, yan lang. Pero hindi nila alam kung ano yung pakaramdam ng may isang Diyos Ama and hindi na alam kung anong pakaramdam na may commitment tayo sa ating Panginoon. And, ayun na, kung wala yung trust and belief, no, and faith, wala. Parang, wala man, parang namumuhay lang tayo ng hindi naman, normal na ganyan na walang Panginoon sa buhay. Na happy-go-lucky lang, ganyan, puro saya. And after that, wala. Diba, problema na naman. Pero, ito lang po sasabihin ko, no? As a Christian, dyan po talaga yung
dyan po tayo talaga challenge ni Lord. Dyan po talaga yung, malapit sa atin yung pagsubok. Although lahat naman po tayo ng tao may pagsubok eh. Pero as a Christian, kasi dyan tayo tumatatag, dyan tayo tumitibay, dyan tayo tinetest ni Lord kung hanggang saan tayo, hanggang saan yung pananampalataya natin. No, kaya as a Christian, hindi lang tayo nakikinig, kung hindi dapat talaga pag-aralin ang kanyang salita. No, aminado po ako, and tayo na super busy sa araw-araw, sa work, sa pag-aaral, ganyan, or kung ano man pong pinagkakabalan natin. Pero sana bigyan po talaga natin ng time sa Lord, no, basahin yung kanyang mga salita at nanalay natin. No. Hindi lang po tayo hindi lang tayo basta-basta hindi natin basta-basta i-open yung Bible na magbabasa. Pero dapat syempre, manalangin muna. No, kasi yan po talaga yung gabay natin sa buhay, ang ating Panginoon at kanyang mga salita. So, yun din po, mag-testimony din po ako. Yarinig din po sa mensahe. So, yan, kung nakikinig man ba yung nanay ko or nanonood. And for the past weeks talaga, nararamdaman ko na po talaga yung presensya ng Lord, yung goodness niya sa aming buhay. Sa bawat isa sa amin. No? Talagang God is good. Kasi dumarating po kami sa point talaga na minsan sumasakto lang, gano'n. Pero talaga, si Lord talaga, kapag hiniling mo, pinag-pray mo, talagang ibibigay niya. No? Alam niyo yung time na walang-wala na, yung talagang pinag-pray mo na, sinusurrender mo na, yun po yung totoong surrender. Yung talagang, kumbaga nasa, malapit ka na sa edge, na mahulog ka na, pero gagawa siya ng, miracle, no, na, hindi mo inaasahan, na mabibigla ka na, di ba, napakabuti ni Lord, no, talagang, kapag may pananampalataya ka talaga sa Kanya, at talagang, yun, alam niya, na anak ka niya, na tuloy kang sumasampalataya sa Kanya, magbibigay siya ng miracles, ng blessings, na sabi nga nila ni Mitos, di daw niya pinag-pray yung financial niya. Diba? So, no? So, kahit hindi natin siya pag-pray or what, kung talagang nakikita niya na kailangan mo, ibibigay ito. Yes, naman po. God is good. May kasama pang testimony. Pero totoo yun. Yung share nga ni Nanay Mitos siya ni Sister Jazz. Yun nga. Ibinibigay ni Lord kung ano yung ating pangangailangan. Again, kumakain tayo, yung mga anak natin nakakapag-school, nakakabayad tayo ng kuryente, nakabili tayo ng gamot, hindi dahil sa ating sariling kakayahan. Kasi binigay ni Lord. So, ito po ay isang takeaway lang. Gusto ko lang i-share, no? Nung ako'y bata pa, may nakita akong pamphlet, yung binibigay sa mga daan about salvation. Sabi nila, what is trusting God? Trusting God po is what you are doing right now. Ibinibigay niyo yung buong bigat niyo sa mga upuan. Yung buong tiwala niyo. Pero hindi kayo nag-iisip. Alam niyo lang, uupo kayo. Hindi niyo iniisip na baka mahulog ako. Baka mabali yung paa nito. Masyado na akong mabigat. Hindi. Yung tiwala mo na sa upuan. Ginagawa mo lang dahil ito ay isang normal na bagay. So that is trusting God. Parang ibinibigay mo yung buong bigat mo sa Kanya. Nang hindi mo na iniisip kung anong mangyayari bukas. Mamaya. Ngayon. Kasi, alam mo, nandiyan siya. Diba? So, tayo manalangin. Dakila ka, O Diyos, sa mga oras na ito, Panginoon. Kami po ay pinupuri at pinapasalamatan, O God, ang inyong pangalan sa gabi nito, Panginoon. Napakasarap po ng inyong mensahe, Panginoon. Alam po namin, O Lord, na hindi po ito isang lesson na gusto mong
isaksak sa utak ng bawat isa, pero ito po ay isang paalala, O God, that you are there and what we only need to do is to trust you in all situations of our life, O God. Hindi namin kailangang mag-isip, hindi namin kailangang magplano ng kung paano namin isasabuhay ang aming mga buhay dahil ito ay already written in the book of life. Yung mga plano mo po sa aming mga buhay, Panginoon, ay nakatakda na bago pa man namin tinake yung aming unang paghinga, Panginoon, hanggang sa huling hininga, isinulat mo na, Panginoon, ang aming mga buhay. Lahat ay nakalathala na, Panginoon. And all we need to do is to trust and let your will be done in our lives. Alam po namin, maraming mga tao kaming makikilala, nakilala, or magpapakilala pa sa aming mga buhay, Panginoon. Pero lahat sila ay nakasulat, Panginoon, sa aklat ng aming mga buhay, Panginoon. Bawat biyaya, bawat pagsubok, Panginoon, I know you are already there. Ang kailangan lang po namin ay sumunod at patuloy na manalangin, Panginoon, na kami ay iyong gagabayan. Alam namin, Lord, na hindi mo gagawing magaan yung bigat ng aming pinagdadaanan at some point of our lives. Yung lakas ng unos, Panginoon, yung hagupit ng hangin sa mga bagyo ng aming buhay, Panginoon. Pero we will feel the peace dahil ikaw, Panginoon, ang nagsishield sa amin from that rain. O God, Lord, tulungan niyo po ang bawat isa, especially yung mga nandito at yung mga nakikinig, na matuto po namin step by step gawin, Panginoon, ang pagsuko ng aming mga buhay sa inyo, God. I pray that everyone in this room will attain the peace that you want them to attain, O God. Panginoon, sa aming pong pag-iwahiwalay sa gabi nito, O God, kami po ay inyong gabayan. Protektahan niyo po kami ng inyong banal na dugo, Panginoon, hanggang po sa kami makarating sa aming mga bahay, sa aming pagtulog until we meet again tomorrow, O God. All this we pray in Jesus' name. Amen.